Sa Domingo, wala nang babalik ang team sa Pilipinas. Contract renewal sa Creamline na purnada. Pagtanggal ni Domingo ng CCS number 13 sa kanyang Instagram bio. Usap-usapan. Bea De Leon, papalitan si Sed Domingo sa starting unit ng Creamline. Swag ni BDL, malapit nang masilayan ng Creamline fans. Ito ang viral topic ngayon at atin itong pag-uusapan. Isa na namang bad news para sa Creamline ang bumungad sa pagpasok ng 2024. Sed Domingo, hindi na nag-renew ng kontrata sa ice cream team. Unang dahilan ay kasalukuyang nasa Thailand si Sed bilang import ng Nakhon Ratchasima. Kaya hindi muna pinapirma ng kontrata ang formidable middle blocker. Pangalawang rason, Sed decision. Matagal nang usap-usapan ang pag-alis ni Sed Domingo sa Creamline Cool Smashers. Matatandaan na nagkaroon ng matinding misunderstanding sina Kyle Negrito, Sed Domingo at Tots Carlos. Patungkol ito sa third party di umano si Kyle Negrito sa hiwalayan ng Tolin. Ikatlong rason, may mas malaking offer na naghihintay sa ibang team. Pwedeng Signal HD Spikers kung saan most of the players ay produkto ng Far Eastern University. Hot issue naman para sa netizen ang pagtanggal ni Sed Domingo ng CCS number 13 sa kanyang Instagram bio. Nangangahulugan nga ba ito ng pagbaliwala ng Creamline management kay Sed Domingo? May kinalaman ba dito ang paglipat ni BDL sa Creamline? Speaking of Bea De Leon, mukhang tuloy na nga ang paglipat nito sa Creamline. Reunion with Ateneo Girls, malapit na malapit na. Bakit nga ba pinili ni BDL ang Creamline? Ano nga ba ang advantage ng isang BDL sa Creamline? First reason, we all know na kapitana from the bench ang ganap ni Bea De Leon sa Chocomocho. Bihirang mangyari sa isang team na bangko lamang ang kapitan, which is dapat ang team captain ang strongest at always nasa loob ng court. With that being said, ay baka playing time nga ang dahilan kung bakit piniling lisanin ni Bea ang Flying Titans. Second reason, reunion with Ateneo Girls. To the likes of Eliza Valdez, Ella De Jesus and Gia De Guzman. Sila ang mga seniors ni BDL sa Ateneo kung saan sa kasagsagan ni na Eliza ay si Bea De Leon ang bunso ng kanilang team. If ever matuloy nga si BDL sa Creamline, ay kaabang-abang din ang balik-tambalan nila ni Gia De Guzman kung saan isa ang tambalan nila sa pinakakinakatakutan way back UAAP Season 77. Third reason, isang factor din na pwede nating i-consider ang coaching style ni na Coach Dante, Alinsunuren at Coach Sherwin Meneses. Walang masamang tinapay kay Coach Sherwin. In short, kung malakas ka na, mas palalakasin ka pa niya dahil bibigyan ka niya ng playing time. Di naman natin dinidisregard ang kakayahan ni Coach Dante, pero sa ilang season na niya sa Titans ay bihira itong magpalit ng players. Mas forte nito na ibabad ang starting unit nito at bahala na si Batman sa iba pa nitong manlalaro. Kulang na kulang sa MVs ang Cool Smashers sa pagkawala ni Sed Domingo sa 2024 Creamline lineup at undecided pa si Sato kung magpo-for good na ba ito sa Japan ay kailangan ngayon ang pangalan ni Bea De Leon sa Creamline. Leadership at zero tempo attack ang kayang i-provide ni BDL kung saan prototype nito ang hinahanap ng Creamline. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Spike, pabor ba kayo sa paglipat ni BDL sa lungga ng Team Good Vibes? Ready na ba kayo sa angas na nag-iisang Bea De Leon? Comment your thoughts down below. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta!